Okay. Karon po ay November 6, 2024. Ang oras ay 10:30 na ng umaga. Okay guys. May sabihin lang ako sa inyo guys. Importante. Dahil ito ay paalala noong nakaraang 2021 November 6. Ang November 6, ang araw ng November 6 ay medyo kasagsagan pa yun ng COVID. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na noong November 6, 2021 nagsimula akong nawala yung pang-amoy ko. Wala talaga akong maamoy guys. Kahit nga sarili kong utot, di ko maamoy. Tapos nawalan din ako ng panlasa. Kahit nga asin, hindi ko malasahan. Grabe. Ang sama ang sama talaga noon, yung naramdaman ko. Tapos yung tonsil ko, kahit hindi ako tonsilon, hindi ko naranasan na tonsilon ako, pero nagkatonsil ako. Sakit sa lalamunan. Tapos pakiramdam ko para akong nawala ng lakas. Para akong lalagnatin. Sabi ko, anong gagawin ko nito? Parang mamatay na yata ako. Sana nga. Pero dahil may anak ako, nabuhay pa rin ako. 3 linggo yun guys. 3 linggo yun na hinatake ako ng COVID. Pero hindi ko ipinalam sa aming barangay yun, dahil sigurado quarantine. Magkano? Kumbaga, ano ang aming kakainin? Bibigyan kami ng noodles, sardinas. Walang sustansya yun. Dapat sariwang isda sana para masabaw. Pero alam niyo guys, ang nakapagpagaling lang sa akin, yung asawa ko. Kasama ko rin yung asawa ko sa COVID-19 na yun. Ang nakapagpagaling lang talaga sa amin yung tuob. Naniwala talaga, tuob. Talagang nagpakulo kami ng init tubig, tapos yung kumukulo-kulo talaga. Talagang ako muna ang nagkumot. Nano ko yung mukha ko sa kasirula. Naku guys, napaso ang mukha ko. Yung mukha ko talaga namula. Kasi pagbukas ko sa takip sa kaldero, biglang umano yung init. Init, ang sakit talaga sa balat. So guys, itong hindi naman itong araw na to, hindi ko alam kung anong araw yun nangyari. Basta November 6 yun. November 6. Grabe talaga yun guys. Talagang totoo talaga yung COVID-19. Totoo. Ang COVID talaga guys, ito totoo lang umaatake lang siya kapag ang katawan natin ay mahina. Kulang sa resistensya. Pagod ang katawan, doon ka aatakihin ng COVID. Mabuti na lang, nagpasalamat ako dahil hindi nahawa ang mga anak namin. 3 anak namin hindi nahawa. Buti lang ako na lang at saka yung asawa ko. Kasi nung time na yon, mula November 1, busy kami sa paggawa ng puto, kutsinta. Kasi may mga order sa amin Hindi nala sa sementeryo, alam nyo na, pag nagbanding, managkot, So pagod talaga kami. Doon kami tayo. Tapos yung ulam namin tuyo lang, noodles, ginamos. Wala kami pambiling isda na sariwa o karne o manok dyan. Wala pa yung bakiki kong manok. Ang hirap talaga guys ng mga panahon. Yun ang hindi ko makakalimutan na isinishare ko sa inyo guys. Sinishare ko lang sa inyo na dapat talaga ang ating katawan ay palakasin. Kapag pagod tayo, ipahinga natin. Huwag na nating pilitin na ikilos. O kagaya ng iba dyan na para lumakas ang kanilang katawan na magkubra. Naku guys, huwag talaga uminom ng kubra. Mga energy drink, kasi kidney, pato, dialysis ang abuti mo dyan sa mga matatamis na yan. Sobra. Iwasan talaga hanggat maaari. Pati mga soft drinks na acidic yan guys, bawal pa rin yan guys. Iwasan pa rin yan hanggat maaari. Kahit sabihin natin na inom tayo dyan pagka may mga karne, soft drinks lang, wag na yung mga energy drink. Kahit gaano kapagod, pahinga na lang talaga guys. Yung talaga masabi ko, mapapaalala ko sa inyo.
Kasi napakahirap magkasakit. Tamo ako ngayon, ang dami ko ng sakit. Tinitiis ko lang guys, tinitiis ko lang talaga. Pero ang number one ko itong mata. Grabe. Ang almoranas ko, hirap, sakit talaga. Tapos hika, ay naku po. Tapos tong ugat ko dito na namamanhid, ang hirap. Tapos tong liig ko pa dito na kailangan pang agay, aray, parang na-stipnik yata ako. Hindi tama yun na iniikot yung ang liig. Teka, kabila pa. Agay, sakit. Huwag hanggat maaari guys, kasi ang ugat natin delikado, baka maputol. So yun lang guys ang masasabi ko sa inyo. Kailangan nating mag-ingat sa ating katawan. Walang pinipili ang sakit, mayaman ka man o mahirap, wala talagang pinipili. Kaya mag-ingat ka, lalo na guys sa pagkain. Pagkain natin ang bubuhay, pagkain din ang papatay sa atin. Totoo yan guys. Alam nyo ba kung ano ang pagkain na makakapag colon cancer? Turuan ko kayo. Ang pagkain na makakolon cancer sa atin, number one yung kilaw, isda o karne. Bawal na bawal yan guys sa ating tinai o sa ating bituka. Pangalawa guys, yung giniling na karne na ibalot mo sa lumpia, tapos iprito mo. Naku guys, hanggat maaari, kung gusto mong maluto siya ng husto, yung apoy niya mahina lang or katamtaman lang. Huwag malakas ang apoy, kasi pag malakas ang apoy mo, masusunog yung lumpia, maluluto na yung lumpia, pero ang loob, yung karne, hindi pa naluto. Isa yun na makapagpakulon cancer. Oo. Isa pa, yung manok guys, yung barbecue, isugba mo, yung ano mo sa uling ba? Kailangan mahina lang yung apoy, pero minsan hindi makontrol, di ba? So maluto yung labas, masunog na yung labas, parang mapaig ba? Sabi saya pa, mapaig. Naku, ang ilalim niyan guys, hilaw pa. So dapat yung tamang-tama lang ang apoy. Kaya pala sa ibang tagaluto, sa banggitin ko na guys ha. Kahit na idemanda ako, okay lang sa akin, kasi totoo naman talaga mang inasal, yang mang inasal na yan guys, masarap yan, mang inasal. Kaso yan guys, yung manok nila hindi luto ang ilalim, kaya may dugo pa ang buto. Totoo yan, kasi nasubukan ko na Alam mo, mahilig ako kumain ng buto. Mayroon nga patalasa sa TV na sabi, sarap to the bones. Pero ito lang guys ang masasabi ko. Mayroon pa isang food chain na talagang pati buto talaga guys, makain mo talaga. Banggitin ko na, commercial yun, Jollibee. Grabe, Jollibee. Yang chicken joy nila, bago nila pinrito yan, nilalaga muna nila yung manok, kumbaga gilapuan ba, nilalaga. So ngayon malambot na yung manok, saka nila ihain nila, at pagkatapos balutan nila ng harina, saka nila prituhin. Crispy talaga ang balat, pati yung laman, pati yung buto guys, talagang makain mo talaga. Yan ang tinatawag ng sarap to the bones. Jollibee, walang makakapantay, walang makakatalo. Masarap talaga kumain dyan. So yun guys, ang tandaan nyo ha, yung mga pagkain na yun na makaka-colon cancer. Lalo na yung mga mamantika guys, naku, lalo yung baka, yung mga papaitan na lumulutang yung mantika. Napakasarap pa naman sana, pero grabe ang sibo niyan. Lalo na yung baka na yung utak ng hayop. Masarap yun, pero naku, sagrado yan sa uric acid guys. Imbis na wala kayong rayuma arthritis, pati ang mga buto talagang tutubo yung wag na guys, hanggat maaari umiwas na lang talaga guys, sa totoo lang, hanggat maaari iwas na lang talaga. Yun lang talaga masabi ko guys, paalala bilang magkaibigan, magkakapatid, magkakasama, kahit di tayo magkakilala guys o magkaka-close, yun lang ang magiging paalala ko sa inyo. Kasi syempre ako, dami ko nararamdaman yung yung pagkain ng sili guys, almoranas, talaga naman maanghang.
na pag tumatai ka o dumudumi, pasintabi lang po sa kumakain ha, na pag labas ng dumi ang kasunod dugo, iyan ang mayroon ako dyan guys. Ang hirap, o totoo lang, naku. Tapos pag namaga yung laman, no? Naku, kahit utot mo guys, ang hapdi, grabe, napakahapdi, parang ayaw mo umutot kasi nga nasugat na yung loob doon sa puwit mo. O nasugat. Ay nako, ang dami nating mga sakit, klase-klaseng sakit. Walang pinipili ang sakit, bata, matanda, mahirap o mayaman. Kaya kailangan mag-ingat talaga tayo guys. At higit sa lahat, kailangan magdasal tayo sa ating banal na Diyos Ama, kasama ng ating banal na Panginoong Hesus. So yun lang guys, muna ang paalala ko sa inyo guys, dahil medyo mahaba na to at alam ko naiinip na kayo sa pakikinig sa akin.